Actually, Kuya Kim, controversial din to. Tapos syempre, pinakamahal ko. Sa dami ng sikat na nakilala mo, sinong pinaka-gold? Sa dami ng mga dumaan sa yung mga collectibles, anong pinaka-unique, one of a kind? Pwede ko ba matanong, Kuya Kim, magkano na tong collection nyo? Tayo lang, takot ako dyan. Naibigay na yung sombrero mo kay Lance, so bala ko talaga na kunin niya kay Lance. So Lance, pag nakita talaga kita, pag suot mo yan, uploadin ko na lang yan. Alam ba kung ano to? Tingnan ko. Buto. Pangil ng pating. Ang totoong galing sa pating. This is Kuya Kim. Dami mo alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. Si Boss Toyo o si Jason ay matagal ko nang kilala. At impressed ako talaga sa content niya because napaka-creative, napaka-nakakatawa at very engaging. Kasi collector din ako eh. I collect many things and I see myself in Boss Toyo. Sa kanya lang talagang ino-auction at binibili. Ako naman, kino-collect ako. At kinikip. I'm a keeper. I very seldom sell, but you're a businessman, so you buy and sell. Paano ba nagsimula yung image mo na yan? Yung image na Boss Toyo, actually, hindi nagsimula sa Pinoy Pawn Stars. Nagsimula yan as buy and sell na businessman talaga. Bumibili ako ng mga paninda na kung ano-ano, like sample yung mga relos, damit po, Kuya Kim, sombrero, everything. Kaya katulad din sa Pinoy Pawn Store ko ng anything has a value. Ako din dati kasi talaga, naghahanap talaga ako ng kahit anong produkto na binibenta ko sa market. So, doon nagsimula yung pagtawag nila sa akin ng Boss Toyo. So, Toyo lang naman din siya dati. So, lahat ng customer ko, boss, hanggang naging Boss Toyo na. So, talagang, ang root ko dyan is, nagbebenta talaga ako ng kahit ano. So, doon yung nag-start. Marami dinala si Boss Toyo dito sa bahay ng mga collectibles na very valuable. Silipin natin. Ano naman to collection mo? Ito yung mga collection ko na medyo may sentimental sa akin. Ito yung naging household name ako sa social media. At hindi na sa social media, sabihin ko na sa buong Pilipinas. Oo naman. Dahil nung nilabas natin yung jersey, talaga namang nagulantang sila. Siyempre, meron din tayong isa sa mga, actually, Kuya Kim, controversial din to, Gabi ng Lagim. Gabi ng Lagim. Kasi yung mga kamag-anak nito, nagme-message sa akin. Si Villegas. Oo, sabi nga, bakit daw napunta sa akin yung nagbenta. Paano naman napunta sa ito? Mga May skripto? nagbenta rin ng kamag-anak eh. Oh my gosh. Yan talaga yung original na Gabi ng Lagim from the TV itself. Noong 1960s at 1970s po kasi merong radio show na naging TV show na Gabi ng Lagim. Ano yan eh? Iconic. Gabi Yes, ng Lagim. Yes. Hindi na alam ng mga ano yan, ng mga bago Gen Z. ngayon. Gabi. Tapos kinakabahan ako niya pag naririnig ko yan. Nakakatakot. Every time dati kasi, lalo na pag mga scary, pag sa radyo, di ba? O, di katulad nga sa Sockbed, napakadami na. Pero dati talaga radio tsaka TV lang tayo, Kuya Kim, di ba? Tapos syempre, pinakamahal ko, as of now, ito na yung pinakamahal. So ito naman, 850,000. Kasi yung shoes na ginamit ni Sir Manny, Floyd Mayweather. Nakita niyo ba yung hawak ko? Ito yung mismong ginamit niya sa laban. Yung sa weigh-in. Magkano naman inaabot to? 850. Tapos, discontinue to. Hindi to na-release ng Nike. It's just a prototype. So, ito na yung last shoes niya with Nike prototype. Unreleased shoes. Galing. So, Ano to mga sirenan to? ito yung kay Miss Nora Honor. Actually, hindi pa, mali yung dinala. Kasi di ba last si Miss Nora Honor, Pare-pareho lang tayo. before siya nawala, nakapunta pa siya sa akin. Pupunta dapat ako siya nakaplano na eh. Yung sombrero Yes, ko. opo, nag-usap po tayo nun. Ang una kong plano nun talaga, ibebenta ko kay Boss Toyo. May presyo na nga ako ron eh. Oo, may presyo na. 500,000 bebenta ko Sayang, yun oo. eh. Nadala ko kay Lance bro eh. Pero ninakaw ko naman yung Nakita balance ko eh. nga. Kuya Kim, tama ka. Kaya ka nandito ngayon. At syempre, yung si Giro Manyo, Uy. yung kanyang trophy na Gawad Durian, isa sa mga napag-usapan dahil ang mura ko daw nabili for 75,000 yung kanyang
trophy. Eh, syempre, mahirap naman bumili ng sobrang mahal. Kasi hindi mo naman alam kung ano what's next after mo mabili to. Hindi mo naman alam kung meron din collector na gugustuhin mag-collect. So, nagko-collect ka rin ng mga trophy? Meron O yung naman. mga important trophies na? Meron din naman, pero sa pagkakalam ko, hindi pa ganun sila kamahal bumibili. Ito, isang painting mula sa idol natin kay Sir Joey De Leon na binigay niya kay Rene Requestas. Kung bibenta mo itong Joey De Leon painting na ito, mga magkano abutin niya? Siguro to mga ganitong kalaki, mga 250. Kasi yung iba, nabenta ko ng mga 200, May kataasan din. 180. Oo, Galing. medyo may kataasan na siya. So, ito yung mga iba sa mga talagang iniingatan ko at wala akong plan ibenta. Galing. Ang kaganda nung dala mo rito, bro. Talagang malaki ang value pagkagaling sa isang high-profile personality. O may mga collection ka din na galing sa mga hindi masyadong sikat. Meron din, madami din. Madami din naman na mga hindi galing sa sikat. Tapos, yun naman yung mga totoong may value na mas madaling i-trade eh. Yung mga like mga coins na mas maraming mga collector talaga din. May mga gold coins din. Tapos yung mga antiques na talagang marami yung nangongolekta. Kasi pag mga celebrity, mga gamit naman ng celebrity, tsaka katulad na nabanggit nyo ng mga high profile, eh, konti yung collector noon eh. Kumbaga, konti lang yung nakaka-appreciate. Lalo na, mga local artist natin or mga local celebrity natin. Ang hirap kasi sa akin din na magpresyo sa isang, katulad nyo, kunyari kayo, Kuya Kim, ang hirap nyo magpasikat, ang hirap ng pinagdaanan nyo before you matawag ka na talagang sikat na celebrity dito sa bansa natin. Pero, yung market niya, napakaliit eh. So, when it comes to business, parang ang hirap siyang i-flip. Tama. Diba? Kasi konti lang eh. Hindi katulad kasi ng mga sikat sa ibang bansa. Worldwide yung market. Kunyari, si Michael Jordan. Diba? So, worldwide yung may gusto niyan. Marami iba't ibang lahi. Anong pinaka-weird na naano ko sa'yo? Minsan may mga buto daw na galing sa Jurassic. Merong palanggana na sobrang tal binibenta sa akin ng 1 million. 1 million pesos! 1 million pesos for this palanggana. Napanood ko. O actually, isa yun. Seryoso yun. Walang Panahon daw script. ng panahon ng hapon ba? Panahon. Sa show ko kasi wala ding script eh. Oo. Talagang spontaneous siya. So, hindi ko rin siya tinatanong kung ano. Titingnan ko lang yung item, sinasala ko. Yung process kasi ito, Kuya Kim, mag-send sila ng pictures, mag-send sila ng years, tapos ng price. Sabi ko, sige, line up mo yan for shoot. So, walang usapan talaga kung magkano yung magiging bentahan. Kasi gusto ko makuha yung real, yung totoong emotions nung pag nagbebentahan kami. So, wala talagang script. Kaya minsan, nakakatawa. Kasi talagang seryoso talaga sila dun sa item. Eh, minsan hindi talaga din 1 nila million alam. nga. 1 million. Pero totoong luma yung palanggana na yun. Totoong luma yun. Totoo luma, pero katulad nga, Kuya Kim, may tanong din ako. Oo. Paano ba natin masasabi na yung isang luma ay may presyo? Tama, hindi ko maluma, may presyo. Opo, madaming luma. Oo. Pero paano mo siya lalagyan ng presyo, yun yung one thing eh. Ano nagdidikta sa presyo ng isang bagay? Sa akin, syempre yung rarity. Pag mas rare siya, mas mahirap siyang hanapin. Mas mahirap, kunya konti. Eh, talaga naman yung price talaga doon na bumabasa na mas mahal. Tapos, syempre, meron din tayo dyan na isang basehan natin yung pagiging different. So, pag magkakamag-anak na yan eh. Yung different ka, tapos yung rarity, yung bilang. So, yun talaga yung pinaka-basehan. Sabi nga nila, it's the hunt. Yun ang yung paisa It's mahirap. the hunt. Pagka nakuha mo na, masarap. Pero namimiss mo yung, kaya naghanap ka ng bago. Yung paisa, condition din. So condition is also a big. A major factor Major din. factor. Kasi nga, kung sobrang rare naman, pero yung condition naman, sobrang rare na. Unless it's one of one, na yun lang talaga yun, eh kahit anong condition nun, talagang kukunin mo. Bakit ang lakas pambarat ng misis mo? Actually, si Mrs. yung aking tagapagligtas pa. Tagapagligtas. Paano naging tagapagligtas? Paano? Pinakalas, boss. 6M. 5.7 patapik ka? Eh, syempre gusto ko eh. 5.7. 5.7. Kasi katulad nga, kunyari kayo, Kuya Kim, pumunta ka sa akin. So, kilala kita. So, everyone kilala ka. Alam ko yung paano ka naging Kuya Kim po. So, binibigyan ko lagi ng importansya yan. Lalo na kung idol ko talaga, mga napapanood ko. So,
pag nagbibigay ako ng price, pag may sinabi na price yung seller, parang lagi ko iniisip, parang kailangan ko mag-give in doon sa price ng seller eh. Kasi parang idol ko to, parang alam ko yung pinaghirapan niya. So si Mrs. doon na siya papasok. Siya na yung magsabi, hops, meron negosyo to. It's not just na parang kailangan mo lang itong bilhin dahil idol ka, nahihiya ka. So siya ang taga-barat mo. Yes. So sa yung talagang, wait muna. Pag-isipan mo. Yung misis mo ang bad cop, ikaw ang good cop. Ano ang pinakamahal na bagay na binili mo? Ang pinakamahal na nabili ko na isang piraso, yung Billy Crawford Award. That was yung Pokemon. Kasi siya yung kumanta ng first movie ng Pokemon eh. 2 million copies sold Ang around the dami world. kasing fan ng Pokemon. Totoo. Ang daming fan base ng Pokemon. I bought it for 1 million. Wow! Pero, eto lang, so sorry kay Brother Billy, actually piniem ko na siya. Tinry ko lang siyang i-auction. I put it on an auction. Nabili. Nabili. So hindi ko talaga siya dapat ibibenta. Meron ka ba mga bagay-bagay na hindi mo binibenta? Madami. Pangtago. Like yung Magtatayo ka ng mga, museum, di ba? like yung mga gamit ni Francis Magalona. Of course. Idol ko kasi talaga yun eh. Yung tatlong polo. Yung polo ni Chito Miranda, ni Glock 9, tsaka ni Francis Magalona. Actually, yun yung first 3 polos So, talaga. idol mo itong mga rapper kasi rapper ka din. Yes. Sample nga. Medyo pangit yung lyrics ko, kaya wag mo na ako sample. Ano? Hindi ko na alam bakit, nakalimutan ko na yung lyrics. Pero nag-rap din talaga. Tsaka hilig ko lang talaga yung music when it comes to, isa sa mga major frustration ko. Na gusto kong maging talagang magkaroon ng hit song, pero hindi ko talaga siya magawa. Kaya sabi ko, tigilan ko na lang. Okay. Naging Bostoyo ka naman. Yun, oo. Yun lang Minsan hindi mo talaga. alam ang plano ni Lord eh. Akala may plano ka, pero sa iba ka dadalhin. Sa iba ka dadalhin. Ano ang pakiramdam mo dinala ka sa Bostoyo? Hindi ka ginawang rapper. Actually, masaya dahil wala naman din nakakalam na magiging ganito. Actually, Diba? malaking tulong talaga na naging Bostoyo ako sa lahat ng aspeto ng buhay. Napagaan namin yung buhay ng pamilya ko. Tapos, sa lahat ng bagay talaga, as in, ang laking bagay. So, siguro sabi ko rin, depende din yan sa tao na nabiyayaan ng ganitong klase na blessing eh. On how to handle it eh. Kasi, siguro hindi rin ako naging mapangabuso, hindi rin ako naging madamot, hindi rin ako naging mayabang. So, siguro yun din yun. Kumbaga, yung binigay na blessing sa akin, pinangalagaan ko. Galing. Kaya ang nangyari, naging magaan din sa akin sa lahat ng bagay. It really actually helped being a Bostoyo. For myself, for my family, for my friends. Talagang malaking bagay. Anong pinakamahirap na stage ng buhay na napagdaanan ng Bostoyo? Pinakamahirap, yung talagang wala kang makain. Umabot ka sa ganun. Umabot ako sa ganun. Kamusta naman ang relationship ni Bostoyo kay Lord? Every night, I do pray. Mas marami pa sa salamat tsaka paghingi ng tawad kaysa sa nahingi. Kasi sabi nga, di ba, minsan marami kang hinihingi, pero usually hindi naman yun yung binibigay. Di ba? Meron siyang binibigay na hindi mo hinihingi, na minsan mas malaki pa dun sa hinihingi mo. So more on, pasasalamat tsaka paghingi ng tawad. Yun ang lagi kong pinagdadasal every night sa So, kanya. ang plano niya mas malaki pala. Yes, Akala gano'n. mo yun lang, pero mas malaki pala. Ganun talaga. I-share ko din sa'yo, ang plano, ang pinagdadasal ko nung lumalaki ako, I wanted to be like Agamula. Walang biro. Malas mag-bike yun ha, sa Raga. Sabi ko, Lord, I want to be like Agamula kasi idol ko yung Bagets eh. Bakit? Dahil gusto ko maging TV star. Ang binigay niya, iba pala. Pero Ka-air ni Baron pala. O, di ba? oo nga, Parang Bostoyo rin, di ba? after Enyo Baron, the next big thing is Kuya Kim. Kalain mo. Di ba? Hanggang ngayon, siguro wala pang papalit kay Kuya Kim. So, still, Marami. May potential. may potential, Oo, madami. marami. Oo. Naibigay na yung sombrero mo kay Lance, so para ko talaga nakukunin niya kay Lance. So Lance, pag nakita talaga kita, pag suot mo yan, na-uploadin ko na lang yan. Snatcher pa naman ako. Pasensya ka na, ha? Hindi mo kasi kamukha yung anak ko eh. Malayo eh. pero, Hindi ka ako naiyak ngayon eh, kasi layo eh. okay lang. Deserve niya yun. Deserve yun ni Lance. Deserve naman Lance. She deserves it talaga. Ngayon naman maglaro tayo. Dami mong alam, Kuya Kim presents Trivia with a Twist. Simple lang, magbibigay ako ng simpleng trivia at sasagot naman si Bostoyo pagkatapos nung trivia ko. Ang gold, merong quality ang gold. Ang tawag dyan, malleability. Ibig sabihin, pagka dinurog mo yan, pagka binatak mo, hindi na puputol yan eh. Yeah. Kaya siya very valuable because of its malleability. Ang tanong,
Sa dami ng sikat na nakilala mo, sino ang pinaka-gold? Si Miss Nora Honor. So, syempre, superstar yon. Ang binenta ni Nora Honor sa'yo yung ano, Damit. Damit, na ginamit niya dun sa anong pelikula yan? Tawag ng tanghalan. Tawag ng tanghalan. Halika, sir. Ay, Ate Guy. Yeah. Ma'am, talagang nakita ko si Ma'am Nora noon na nahihirapan na eh. Every 5 minutes, nag-oxygen na siya. Tapos, pumunta siya doon kasi kailangan niya ng for the charity niya. For the typhoon. So, nakita ko, sabi ko, yung sa condition niya, di ba, gumagawa pa rin siya ng ganun. For me, para sa akin, ganun yung mga golden eh. Na kahit meron ka nang iniinda para sa sarili mo or meron ka ng mga needs, pero you're still thinking of others. So for me, that's golden eh. Alam mo ang mga fingerprints ng bawat tao ay kakaiba. There's no individual na merong fingerprint na kapareho ng Na ilan. identical. Identical. Lahat ng fingerprint magkakaiba. Ang tanong, sa dami ng mga dumaan sa yung mga collectibles, anong pinaka-unique, one of a kind? Alam mo ba na ang salitang fossil ay galing sa salitang Latin na fossilis, nang ibig sabihin ay bato. Kumbaga, naging bato na yung dating buto. Di ba? Ang tanong, parang fossil na mga rare, anong pinakapangarap na item na gusto mo makuha? Paharap ko talagang item, something from idol ko, kay Vic Soto. Vic Soto. Plastic Man, anything from idol Vic Soto. Isa pang trivia. Alam mo ba ang diamond? Kaya napaka-rare niyan kasi napakatibay sa Mohs scale, kumbaga, isa sa pinakamatigas na kristal sa buong mundo. And it's brought about by millions and millions and millions of pressure ng PSI. Ang tanong, ano ang pressure sa buhay ni Boss Toyo that helped make you your Boss Toyo, the Boss Toyo that we know now? Yung pressure na nakatulong sa akin na naging gusto, siguro yung kahirapan sa buhay. Nung bata ako, actually, hindi naman kami ganun kahirap. Hindi naman ako nakaranas ng hirap. When dumating na yung panahon na naranasan ko yung hirap, yun na yung pinaka nag-pressure sa akin. Sabi ko, hindi pala pwedeng ganun-ganun lang yung ginagawa natin daily. We need to change our lives by changing yung mga habits natin. Nag-drugs ka ba minsan? Sobra. I've been in rehab ilang beses, Kuya Kim. Eh. Okay. Tapos, talagang sobrang addict ako. Nang-snatch ako, nang-hold up, actually, nagnanakaw. Dati, nung high school ko, para lang makapag-bisyo. So, it's not ano naman, hindi na siya sekreto, it's an open book. Kaya nga, ito lately, nung capable na ako, meron ako mga program, yung mga balik buhay. I'm helping yung mga users na tulad ko din, na naligaw. So, may libreng rehabilitation program with a rehabilitation center. So, may mga scholars ako. At yung iba nga, pag-graduate na. So, giving back lang. Kasi may pag-asa pa naman eh. Hindi naman lahat ng nagbibisyo is wala ng pag-asa. Oo naman. Maraming salamat sa pagdating sa bahay ko. In appreciation sa friendship natin, may papakita ko sa iyo Sige. mga koleksyon ko rin. Ang tawag dito, Tektite. 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 Narinig ko na yan. Ito'y isang uri ng bulalakaw na nahulog sa... Ganito yan. Ang meteorite ay bulalakaw din. Ang meteorite is a space object. Galing sa asteroid, galing sa ibang planeta, galing sa buwan, nahulog sa Earth, pero galing sa outer space yan. Yes. Ang Tektite, dating parte ng Earth yan. 700,000 years ago, merong isang meteorite na bumagsak sa lupa. Boom! Boom! Debris. Pumanik sa outer space. Yung bato. Nasunog. Bumalik sa lupa. Yun ang Tektite. Ang Tektite kasi, it's an earth stone, pumunta sa outer space dahil sa impact at bumalik. So galing sa Earth to. Paano nalalaman? Sa itsura. Sa itsura, tapos, at one point, meron siyang mga crust, parang meteorite, pero ang weight niya, mas magaang kaysa sa meteorite. Mabigat kasi yun. Ang meteorite is 4 times heavier than rock, Mga or rocks, steel. Dahil pumunta ka sa bahay ko, regalo ko sa ito. Idagdag mo sa collection mo. Uy, meron na tayo. Legit na to. Legit, Tektite from Kuya Kim. Galing sa akin yan, sa'yo na lang yan. Maraming salamat. So, Wait, teka muna, there's more. meron pa. Oo. Meron na tayong Tektite. Alam ba kung ano to? Yan ko. Buto. Hindi. Ano to? Pangil ng pating. Pero ang laking pating, di ba? Oo, pangit pala yan. Ang tawag sa pating na to, megalodon.
Megalodon is the prehistoric tatay ng mga shark. Opo, Pero malaki. ito, malaki. Malaki. May mga movies yan eh. Pero kakaiba itong Megalodon tooth na to dahil nahanap to sa kabundukan, sa bundok sa Bicol. Ibig sabihin, at one point, ang kabikulan ay nasa ilalim ng tubig noong panahon ng mga Megalodon. Hundreds and thousands of years ago. Nakita to sa tuktok ng bundok. Doon sa Bicol at sa maraming probinsya sa Visayas, sabi nila ano to, parang luha ng kidlat o parang gano'n. Ito raw ay may magical powers. Hindi ako naniniwala ron, but I believe that it's also very collectible because galing sa Bicol eh. Di ba? Yes. At galing yan kay Kuya Tsaka Kim. kung totoong galing siya sa pating, very rare siya. Very rare. Mas rare to kaysa sa Tektite. Regalo ko sa'yo, boss. Wow. Oh. Lagay mo sa museum mo, ha? Aba, parang nga si Doraemon dyan, Kuya Kim, May magic bag, meron sa bag ah. Dahil mahilig ka sa mga award. Ay! But itong award na to, it's very special kasi 2011 to nung binigay sa akin. In 2010, nagka-stroke ako eh. So akala ko matatapos na ang TV career ko noong 2010. Biglang nung the next year, binigyan ako ng award ng Anak TV. That despite the fact na nagka-stroke ako, nagtuloy ang career ko, this is one of the awards. So this is very special. Luma na ito. Yan. Regalo ko sa'yo. Oy, ang dami naman regalo. Buti na lang. Alam niyo, Kuya Kim, marami din talagang nanood sa inyo at marami rin talagang may natutunan. Madami ang natuto sa mga palabas nyo. So ako nga, sabi ko nga, in-encourage ko yung mga ibang content creator. Mag-content sila no may matutunan yung mga informative na mga bagay. Ito palang, itong Anak TV seal, I want you to put this in your museum. Yeah, sa mga awards. Yeah, and then para ma-inspire naman ang mga content creators na dapat ang content nila should be child-friendly. And that is the advocacy of Anak TV. Ayan o. So nakalibre ako dito. Grabe talaga yung collection mo, Kuya Kim, na to. Rustic na. Ano to, Harley Davidson. Ang style niya parang panhead. Pero ano siya, bago-bago yung makina niya, pero yung itsura niya parang 1950s, di ba? Ito po ba, orig paint siya o? Hindi. Pinasadya? Patina. Oo, patina. Ganda, no? Patina, Patina. ganda. Gano'n na po kayo katagal nagko-collect nito? Noong 1990s, nagsimula ako mga scooter lang, maliliit. Pero Mga ngayong Vespa, Lambretta. Vespa Lambretta. Ngayong noong 2015, nagsimula ako mag-collect ng malalaki naman. Grabe ang collection ni... Pero ng isang ginagamit kuya. ko lahat yan. So, akala ko mga kino-collect nyo na puro mga exotic animals and everything. So, ito rin, isa rin sa mga collection nyo. Pwede ko ba matanong, Kuya Kim, magkano na tong collection nyo? Pag sinabi ko sa'yo, kailangan pa-eliminate kita sa mga pulis na biro lang. Wala nang presyuhan. Si Boss Toyo, magaling sa two wheels. Kung nasa cycling world ka at naparood mo magbisikleta to, magugulat ka. Bagay na bagay yung bahay nyo sa personality nyo, Kuya Kim, talaga. Di ba? So, may buhaya ba dito? Wala akong buhaya. Pero meron akong ahas na sobrang haba. Ano yan? Albino reticulated python. Ang haba niyan siguro nasa mga 20 feet na. 20 feet. So, growing pa yan, Kuya Kim. Well, forever they grow naman eh. Pero ang longest snake in the world kasi itong Philippine reticulated python. So this snake has been with me for maybe 27, 28 years. Ayun o, ang daming aso. Parang, Halika, Cesar. parang aso lang yun. Tayo lang, takot ako dyan. Hindi. Halika. Parang aso lang yung ahas dito, Ito ha. naman. Para, Green tree python to. Ang green tree python, nangangagat to sa kalikasan. na, Hindi nga nahawakan to kasi masakit to bagat to eh. oh, Ang pangil nito, pag ganun, pa-hook. So pag nakagat ka, mahirap tanggalin, masakit. Pero ito, dahil nasa akin ng more than 10 years sa akin to. Sanay na sila. oh, ayun o, yung may, dudong eh. Yun ang defense mechanism nila eh. Ah, Baho yan. Kakatakot naman yan. Green tree python, ang ganda oh. Oo, hintay lang. Takot talaga ako sa mga... Totoo sa ahas. Thank you. Nakakagat yan, Kuya Kim. Medyo Nakagat na kayo niyan. masakit. Oh. So, hindi siya wala siyang venom? Wala siyang laso. Wala siyang Alright. Maraming salamat Thank po. you very much. Kuya Kim, ako po, it's a pleasure na makarap ko yung isang katulad niyo. Okay. Yan. Thank you. Thank you very much. Boss Toyo. Dami mong alam, Kuya Kim. At dapat, kayo rin.